beloved Boss Mike Cervera. Lulong, linta. Grabe mga kababayan ito. Oo. Ito, grabe. Si Amy Duterte. Pasabog mga kababayan to ha. Pasabog. Oh, alamin nyo maigi mga kababayan ha. Si Mighty Manong naghahanap din. Oh, Jasmine Ines. Baka naman may tropa ka. Para hindi lang si Karuba ang may partner ha. Pwede rin yung tropa natin na isa. Sino? Si Mighty Manong. Ihanap nyo na rin para magkaroon ng double date to. Ha? Ano na? Oh. Ngayon, mga kababayan, langya, hirap na hirap si Manang Amy. Talagang desperado na rin eh. Si Amy Duterte, mga kababayan, kung inyong mapapanood ito, nako, kalmahin nyo ang sarili nyo. Sapagkat mga kababayan, si Manang Amy, kung ano-ano pinagsasabi rito, kulang na lang mga kababayan, ituro si Pangulo. Eto na. Eto na mga kababayan. Pakinggan nyo. Galit ako kay Lulong. Lulong, linta, ulupong, lasong, oportunistang nasa gobyerno. Ang aking panata, labanan si Lulong. Lulong sa droga, lulong sa krimen. Nagkukunwaring nag-aabot ng tulong, ngunit lulong sa korupsyon. Galit tayo sa buwaya, sa kapangyarihan ay lulong. Kung walang lulong, lahat susulong. Kung walang lulong, lahat daw susulong. Balikan natin mga kababayan, Ibang klase si Amy Duterte. Talagang bumanat na. All out na ho, mga kababayan. All out na ang banat ni Manang Amy. Eto na. Pasok. Galit ako kay Lulong. Lulong, linta, ulupong, lasong, oportunistang nasa gobyerno. Ang aking panata, labanan si Lulong. Lulong sa droga. Lulong. Ay, nako, mga kababayan. Ikaw, mga kababayan, lulong sa droga. Tingnan kaya, mga kababayan, ano ba ito? Ito ba, patiran na ng puso dito, mga kababayan, ano? Magpapatiran na ng pusod si Pangulong Bongbong at saka itong si Amy? Sa tingin ninyo, mga kababayan? Mga kababayan, tinig ko pulong. Magpapatiran na ho ba ng pusod yung magkapatid? Ibang klase na ho eh. Mga banat ni Amy Lulong sa krimen. Lulong sa krimen. Anong krimen? Ring nag-aabot ng tulong, ngunit lulong sa korupsyon. Galit tayo sa buwaya, sa kapangyarihan ay lulong! Hindi kaya si Sara naman yung tinutukoy niya dyan, mga kababayan, Parang si Sara yung tinutukoy eh. Isa pa mga kababayan Bye-bye na natin to. Bye-bye na natin. Galit ako kay Lulong. Galit ako kay Lulong. Sinong Lulong? Ang tawag namin noon kay Digong, Lulong eh. Diba? Ang tawag natin kay Digong noon, si Lulong. Baka naman si Digong yun. Lulong, linta, ulupong, Lulong, linta, ulupong. Lulong, linta, ulupong. Sino ang mga lulong dyan? Tinatawag, mga kababayan, buhaya eh. Hindi ba si Sara ang buhaya? Ay, kita mo si Sara may issue ng pagnanakaw linta. Sino linta? Di ba ikaw yan, Manang Amy? Mula nung nadikit ka, sa katawan ng ulo, ni Digong, hindi ka na nabitiw Di ba? Talagang para bang linta kang nakasipsip sa katawan ng ulo ni Digong? Di ba? Anong katawan ng ulo ni Digong, boss? Ano yung katawan ng ulo? Bahala na kayo mag-isip kung ano. Basta katawang ulo. Di ba? Sa katawan ng ulo ni Digong, mula nung nadikit yan, hindi na ho, hindi na ho, nabitiw ng kapit. Next. lasong, oportunistang nasa gobyerno. Oportunistang nasa gobyerno. Hindi ba't ikaw din yun? Diba? Oportunistang nasa gobyerno. Di ba kayo lahat yun? Diba? Sino? Diba si Pulong? 51 billion. Sara, million.
Digong, trilyon-trilyon. Hindi ba sila yan? Hindi kaya, I mean, na kinabang ka rin dyan? Ako nagtatanong lang, nakinabang ka rin ba? Hmm. Oh, nandyan si Happy Lola. Thank you naman. Aking panata. Labanan Panata daw niya mga kababayan ay labanan ang alin? Ang panata mo. Labanan ng alin? si Lulong. Lulong sa droga. O bakit si Sara? Eto mga kababayan, si Amy Duterte, sinungaling din eh. Ano? Ha? Alam mo, Amy, tuwing nagsisinungaling ka, para kang si Pinocchio. Yun lang ang pagkakaiba nyo. Yung pagsisinungaling ni Pinocchio, yung ilong humahaba. Kapag ikaw ang nagsisinungaling, yung baba mo humahaba. Tama po ba mga kababayan? Di ba? Mayroong similarity ito eh. Kay Pinocchio. Si Pinocchio ho, kapag nagsisinungaling, yung ilong ang humahaba. Eto kakasinungaling mga kababayan, no? Yung baba niya humahaba. Oh. Talay. Lulong sa krimen. Nagkukunwaring Lulong sa krimen. Hindi ba si Digong yun? Ang daming krimen na ginawa nun. Sino ba tinutukoy mo gumawa ng krimen? Ay, ni. Si Digong ang maraming ginawang krimen eh. Walang yan eh, mga kababayan. Kung maraming krimen ang hinahanap ni Manang Amy na nagawa, ayun nakakulong, si Lulong. Yun, maraming krimen na ginawa. Oh, tuloy. aabot ng tulong, ngunit lulong sa korupsyon. Aabot daw ng tulong pero lulong sa korupsyon. O, kita nyo? Ay, sino tinutukoy mo ba dyan? Tinutukoy mo ba si Martin Romualdez? Ha? Di ba? Dapat siguro, Manang Amy, rektahin mo na eh. Hindi na yung pasakalye. Kasi iisipin ng mga tao, baka ang pinatatamaan mo, mga Duterte. Di po ba, mga kababayan? Baka isipin ng mga tao, ang pinapatamaan nito, mga Duterte. Kasi angkop na angkop lahat ng sinabi ni Sara Duterte para sa mga Duterte. Mali, Boss Mike. Angkop na angkop yung sinabi ni Amy Duterte para sa mga Duterte. Sa pool lahat eh. Di ba? Ano? Matindi, di ba? Matindi. Tuloy. Galit tayo sa buwaya, sa Galit ka pala sa buhaya pero si Sara nasa tabi mo siya. Kung galit ka sa buhaya, dapat matagal mo nang tinadyakan siya. O kaya dahil useful naman ang baba, targetin mo na ng baba mo yan. Pwede mo namang sigka din ng gano'n, no? Kung si Pulong hindi na ituloy yung kutsilyo, ikaw naman ang Amy magtuloy. Oo, saksakin mo na si Sara ng baba mo. Gano'n. Di ba? Mga kababayan, ano? Tuloy. pangyarihan ay lulong. Lulong ka na daw, Sara. Oo, Sara! Ako, naniniwala ako para sa inyo to talaga. Hindi para ito sa kampo ni Pangulong Bongbong. Para sa inyong kampo ito. Lahat kayo tinutukoy sa ads nito. Aba, mga kababayan, ano? Ibang klase eh. Di ba? Kahit itanong nyo pa kay Libayan, Alicia Duran, alam na alam niya yan. Uy, Libayan. Di ba? Iisipin ng mga tao, patama kay Digong at kampo niya, no? Oo, ito mga kababayan itong ads na to, kung ako titingin dito, patama sa kampo ni Digong lahat ito. Si Sara nagnakaw, hindi maipaliwanag kung saan napunta. Si Pulong, 51 billion, hindi pa rin maipakita. Si Digong, trilyon-trilyon, nakulong na't lahat-lahat, hindi pa rin lumalabas. Diba, mga kababayan? Kayo, ano masasabi nyo dyan? Comment nyo naman, mga kababayan. Comment nyo. Kung walang lulong, lahat susulong. Sa kanya na galing yan. Kung walang lulong, lahat susulong. Kita nyo, no? Mga kababayan, pwede rin, para maging patas tayo kay Libayan.
O pwede rin mga kababayan, sino ba yung lulong na tinutukoy mo? Lulong saan? Ayaw mo kasing rektahin eh. Kaya nabibwisit sa yung mga DDS eh. Yung mga banat mo, Amy Duterte, laging double meaning eh. Kanino ba talaga? Bakit hindi mo sabihin na lulong si Pulong? Pwede. Pwede mo namang rektahin. Ano, buhaya si Sara. Pwede mo namang rektahin, di ba? Lulong sa patayan. O, pwede mo namang rektahin si Digong. Ngayon, kung ang tinutukoy mo, si Pangulong Bongbong, bakit di mo pangalanan? Pangalanan mo kasi. Manang Amy, wag mo kaming daanin sa mga pa-double meaning. Kasi yung ganyang klase na pangangatwiran at pananalita, pwede mong ilibak yan. Pwede mong pangatwiranan sa mga susunod na panahon yan. Sasabihin mo lang, wala naman akong binanggit na pangalan. Di po ba? Yan lang yung palusot niyan, mga kababayan. Pagdating na etong si Manang Amy, aba, biglang kumambyo. Di ba, Hargon? Takot si Manang sa dugong, oo. Pero sa lulong, panalo. Lulong si Digong, oo. Hindi kami manguhula kung sino yan. Sabi ni Mayla, di ba? Ferdinand Lungalong, lulong sa intriga, kakahabol ng bato. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Etong mga ito kasi talaga totoo naman yung sinabi, no? Na mga hilig sila gumawa lang ng intriga. Kaya alam natin mga kababayan na talagang ang eleksyon, ang politika ramdam na ramdam eh. Ayan na ilang tulog na lang eka nga ni Mayor Trillanes eh. 'Di ba? Amy Campbell, thank you naman. Opo, ha? Sabi nga ni Mayor Trillanes eh, ilang tulog na lang. Nako! Magkakaalaman na mga kababayan, ha? Magkakaalaman na. Adda nga talaga Ilocano. Wey! Di ba? So yan mga kababayan, kayo, ano po masasabi nyo rito sa ads ni Manang Amy? Paki-comment naman po. Ano? Eto pa, mga kababayan. Eto pa, ha? Eto, matindi. Huling banat ko sa inyo. Magugulat kayo rito. Huwag kayo hawak-hawak sa kamay. Hawak sa kinauupuan, ha? Eto na, si Atty. Claire Castro, Virginia Romero, ha? Brent Tobias, kayong lahat ng mga bagong dating, Ray Santos, Marilu Laca, Viena Garcia, Winnie Artos, Gloom Smile, yan, Missy Cruz, Paul Agustini, Amanti Yugaw, ito na, pasok, matindi to, itong ginawa ni Atty. Claire Castro, pasok! Santos, Net 25. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD. At hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong maibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Next question. Next question. Ay, naku! Alam niyo, tuwan-tuwa ako dito kay Atty. Claire Castro. Walang yan nag-effort yung reporter na magtanong ng kay haba, parang baba ni Amy. Putik na yan. Sa haba na tanong, mga kababayan, yun lang ang sinagot. Nino? Ni Atty. Claire? Walang yan, mga kababayan eh. Biruin ninyo, halos singhaba ng baba ni Amy yung tanong. Tapos sasagutin ka lang ng ganun. Si Atty. Claire, iba rin ito bumanat no? Babasagin ka pakinggan ninyo mga kababayan kung hindi nyo napansin Eto na, ang tanong, are. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, sabi po ni
Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD. At hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong ibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Next question. Next question. Next question agad! Kasi ang haba-haba sabi po ni Sara Duterte ay impeachable yung ginawang paghuli kay Digong. Maaaring balikan siya sa darating na panahon. Oo, sa ginawa niyang yon at may impeach din siya. Ang tanong po ay, eto po yon. Oo. Ano pong masasabi ng Pangulo doon? Putik na mga kababayan, no? Sagutin ka lang ba na kung nababahala? Hindi po. Next question. Alaya ka, Torny! Alam niyo, sa totoo lang, grabe tawa ko rito. Oo, tawa ako ng tawa nung napanood ko to isa pa, inulit-ulit ko pa nga ito Sa sobrang tawa ko, aba, si Hargon! UTW, Hargon 26. Pinsan namin yan ni Takero. Pinsan, thank you eto na. Pakinggan ninyo. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD. At hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong ibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Next question. Next question. Grabe mga kababayan. Tama ako ng tama rito kay Atty. Claire. Alam nyo, talagang no? Kaya galit na galit yung mga DDS dito kay attorney no? Kaya nga itong si Libayan, pikon na pikon din dito Libayan, kaya mo ba yung ginagawa niya? Ha? Kung ang gagawin mo lang dyan, pag tinatanong ka, gaganito ka, pag ganun ang ginagawa mo, wala. Oo. Kahit na doon ka, security guard, sa labas ng, sa labas ng kwarto ng presko na yan, hindi ka pwede. Oo, hindi ka pwede. Ano sasabihin mo? Gaganong-ganong ka lang. Wala, hindi ka pwede sa ganyan. Kahit hanggang doon sa may pintuan, kahit magbantay ka ron, hindi ka pwede. Oo, hanggang dyan ka na lang. Ano mga kababayan? Na-enjoy nyo ba si Atty. Claire? So mga kababayan, opo, ay mahaba na po yung ating oras. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At try po natin mamaya kung tayo ay makakapag-live muli. Ano po? At may mga mag-i-impake na kasi ko So, muli, mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, isang like naman dyan. At paki-comment na rin sa mga team replay kung ano masasabi nyo dyan. Muli, maraming salamat po. Ako po ito, Mike Cervera, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.